Hey yo, what's good? Ito nga pala si Negativo from Sinister Music, Marshall Camp Records, Tuesday Troop Konektado. And ito nga pala ang Behind Bars. Ayan. So, syempre big shoutout sa Whipcaps, sa Fubu, sa Daddy's Vape Shop, at saka sa VLC or Batos Locos Clothing. Ayan. So, siyempre shoutouts din sa Temple Street Tagline Hood. Ayan. So, ayun, naririnig nyo ba yung tumatahol sa background? Ayan. So, since aso yung tumatahol, alam niya na, ang re-review natin is yung diss track na nilabas ng isa sa mga Ghetto Dogs, which is si Rapin Lapa, or mas kilala bilang si Supremo ng Krusada. Ayan, syempre repin na Donggalo Records and Ghetto Dogs. Ang title neto is Set Up. Ayan, ito yung diss track niya para kay Looney. Ayan. So, check natin. Without further ado, Rapin Lapa, Set Up. Let's go! Okay, so ayun umpisa pa lang si Looney binansagan na agad na Lomi. Ayan. So isa to sa mga arsenal ng Donggalo, which is talagang patok sila. Yun ay ang magbigay ng pangalan or mangbansag sa kanilang mga ka-beef. So dito sinasabi ni Rapin Lapa na yung style daw ng Donggalo is iba sa gusto ni Looney. Dalang style ng Donggalo is more on direktang atake. At ayun, basta yung pagkakaintindi, sinasabi dito na ilag si Looney sa mga real talk na kanilang dala. Ayan. So tuloy natin. Okay, so ito, sinasabi dito ni Rapin Lapa is sa'yo na yung bars mo, sa'yo na yung standards mo, sa'yo na yung wordplay, lahat-lahat. And yun nga, naungkat ay yung droga issue kung saan nasangkot si Looney. So gaya nga na sinabi ni Rapin Lapa, sa umpisa pa lang is real talk ang kanilang dala or personal angles ang kanilang bit-bit bilang sandata sa digmaan. So, tuloy natin. Viewers, ano ba ang feeling mo? Walang Donggalo followers. Di namin kailangan sumiksik pa sa puter nyo, kasi wala naman ni isang adik sa Donggalo. Pasensya. Okay, so ito sasabi dito ni Rapin Lapa na parang ano ba yung sasabi mo, tumitira kami para sa followers. Ano tingin nyo sa Donggalo? Walang followers. Which is, ayan, totoo yung sinasabi ni Rapin Lapa dyan, or ni Supremo. Ang Donggalo, isa na yung empire, imperyo, kumbaga. Isa sa mga pinakamalaking rap label sa Pilipinas na tinatag ni Andrew E. So, alam natin na may fan base ang Donggalo. So, yun yung nilalaban or binibigyang linaw dito ni Rapin Lapa na hindi sila tumitira para sa followers dahil talagang may followers na ang Donggalo since day one. Tuloy natin.
Pasensya ka, trabaho lang. 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 Ilabas mo nga sa amin ang bata mong chumikibor. Ako magpaparanas ng isang malakas na untor. Isama mo ng luminati ka pangabang. Kahit partida mag-isa ko, walang krusito may na. Di ba sinabi kong meron kaming sarili? Okay, so ito sinasabi ni Supremo na isama mo na lahat ng gusto mong isama. Kasi may sinabi si Looney na sa mga bata ko pa lang at sibog na. So isama na raw ni Looney lahat ng mga bata niya. Partida siya lang daw mag-isa, si Supremo lang mag-isa. Hindi, kahit wala na raw si Crucito, saka si Maynard. Yung sinabi niyang Maynard, yun si Padrino, ayan. Si OG Padrino ng True Brown Style. So kahit wala na raw si Maynard, si Padrino, at saka kahit wala si Crucito, kahit siya lang mag-isa is kaya niyang makipagsabayan. Which is, yeah, it's true. Totoo yan. Namayagpag ang krusada way back before, kahit kasagsagan ng gang war. Ayan. So, may talagang street cred na matatawag tong si Supremo. Hindi siya yung tipong all talk lang, no bark. Or hindi siya tinatawag na all bark, no bite. Ayan. Hindi siya puro tahol. Marunong mga gatto. Meron siyang street cred. Sa mga hindi pa familiar kung ano yung street cred, yun yung tinatawag sa mundo ng mga gangsters na credentials mo as a gangster sa kalye. Ayan. So itong si Supremo, kung street cred lang din ng pag-uusapan, very well decorated ang resume nito. Marami nang napatunayan sa streets to. Sa lansangan. Marami nang napatunayan to sa gang scene sa Philippines. At bilang leader, kasi may mga may mga followers to si Supremo. Makikita mo rin yung leadership niya, paano siya mamuno. At the same time, napakalawak na tao nito, napakalawak niya mag-isip. Dahil nga sabi niya, nabanggit niya sa isang interview niya na wala naman daw mangyayaring masama kay Looney or bansag niya is Lomi. Yun daw ina-assure niya sa mga followers. Ang rap game ay mananatiling rap game. So isang patunay lang talaga na itong si Supremo ay isang veterano because he knows ang boundaries ng rap game at gang war. So ang lirikalan hindi kailangang haluan ng pisikalan. It's more of a verbal exercise. It's more of defending your principles, yung mga prinsipyo mo. So napakalawak na tao nito. I had the chance na makakwentuhan dati si Supremo sa isang event at napaka down to earth na tao nito. Napaka low profile lang and alam mo yun, masasabi mong well educated pagdating sa pakikitungo sa tao. Alam mo yun. So yun may na-assure daw niya, which is nabanggit niya sa past interview niya na napanood ko sa kanyang YouTube channel. Check niyo yun. Wala naman daw mangyayaring pisikalan. It's just na sinasabi lang din niya yung pananaw niya. Ayan. So tuloy natin. Feeling estilo, di namin pinangarap abutin pa ang skills mo. Sa'yo na lahat ng positive, narating mo na. Sa'kin naman ay ang negative, test at droga. Ngayon sa issue ng all that new, todo explain ka. Pero sa interview mo dati, bidang-bida ka. At sa tira kong ito, ay huwag kang mag-alala. Malalaman mo si Supremo'y sirapin na. Di kita gagamitan ng kahit anong maskara. Mababuti
trabaho lang, pasensya ka, trabaho lang, pasensya ka, trabaho lang, pasensya ka, trabaho lang. Okay, so makikita natin, mapapansin natin or maririnig natin yung beat, hard hitting at yung flow niya supremo, talagang hindi niya binabago. Yan yung flow niya kahit dati pa, trademark na niya yan. A lot of rappers in America ginagawa yan. Parang si example natin, si Snoop Dogg. Walang ibang gumagawa ng flow at estilo ni Snoop Dogg sa Amerika kundi siya lang. Like Dr. Dre, diba? Or like Jay-Z. Ayan. Eazy-E. Ayan. So alam mo yun, talagang sila yung mga tipong rappers na pag narinig mo, kahit, alam mo yun, kahit blindfolded ka or kahit ano, alam mo agad na siya. So ito talaga, trademark ni Supremo, itong gantong flow, gantong estilo, gantong tone of voice. So, it's very refreshing na marinig to kasi I used to listen before ayun nga, nung mga sunod-sunod pa maglabas ng albums ng Donggalo noon, and isa ang krusada sa mga pinakinggan kong albums. Naalala ko pa nga yung kanta nila sa Big Sabawi kasama si Jody, and that song was hella dope. So, ayun. So makikita natin yung sariling estilo ni Supremo dito. Is talagang nag-i-stick siya doon. Kaya talaga sasabi din ni Supremo, talagang binuvoice out niya na may sariling estilo ng Donggalo, which is yun yung ginagawa niya. So tuloy natin. Magaling ka na, sige na pero wala kang arit. Malaki lang ulo mo kaso wala kang arit. Ito na ulit magbibigay ng babala para kung sinong sasali sa iyong mga tropa. Mr. Tropa versus me, Salbakuta versus Mako. Sinong pang gustong sumali? Puta, welcome to the club. Pusta nyo na, putangin ang karir nyo. Pagkatapos ng pandemya mag-aalaman tayo. Ikaw Mr. Tropa, akala mo hanggang doon lang. Hindi ka titigilan hanggat walang pagkalang. Dalawa ang hari kaya itatak mo yan. Yan sa ulo mo, puro kahanginan at langan. Hindi pa to sa bit. Okay, so yun sasabi ni Rapin Lapa, dalawa ang hari. Which is si Francis M, si Francis Magalona, at walang iba kundi si Andrew E. Ayan. Sa sinabi niya ni Rapin Lapa, I totally agree with that. Dalawa ang hari. Diba? Not saying na, ayun, sasabi ni Looney, ako ang hari ng tugma, ganyan-ganyan. Yeah, Looney is a king. Hari ng tugma. The word speaks for itself. Hari ng tugma. Pero tinutukoy dito ni Rapin Lapa is not just pagtugma. Hari ng OPM rap music. Ang tinutukoy niya is si Francis M at si Andrew E. I totally agree with that. Andrew E is a king. Isa sa mga nagustuhan ko kay Andrew, and don't get me wrong, I'm a big Andrew E fan. Isa sa mga nagustuhan ko kay Andrew is kahit nung lubog na lubog ang hip-hop scene ng mga around 2003 to 2008, kasi nung time na yun is more on banda, alternative music. Never kumalas si Andrew E sa tugtugan niya sa musikang rap. He stuck with hip-hop. So, dun pa lang, alam mo yun, parang nilalaban ni Andrew yung hip-hop kahit na puro banda nun. And si Andrew yung isa sa mga makikita mong muka sa media na hip-hop. That is one big thing. So, Andrew E, for me, Andrew E deserves a spot or that spot to be recognized as a king as well. Actually, binanggit din yan ni Francis Magalona sa kanta nilang Saranggola ni Pepe. And sa actually album ni Andrew yun, guest si Francis Magalona. Parang sinabi ni Andrew yun sa outro nung song sa The King of Hip Hop. Tapos parang sumagot si Francis M, or sinabi ni Francis M na, no, we both own the throne.
It takes two to tango. We are the kings. Parang gano'n. So, isa, si Francis M. mismo, na nagbasbas din or nagbigay acknowledgement kay Andrew E. ng ganung moniker. So, I totally agree. Dalawang hari. Francis M. and Andrew E. Looney, as a hari ng tugma, yes, he is ang hari ng tugma. His skills speaks for himself. But when we're speaking of OPM rap music, still, for me, yun ang sasabing pang lahatan, Andrew E. and Francis M. and Andrew E. Ayan, tuloy natin. Sabik sa bahaw, huwag kang mag-alala, kaya magsama ka ng mga tropa mo na pinaka. Eto pa, siguradong di mo na matatanggal kapag ako na mismo sa'yo sumenta. Pasensya ka, trabaho lang. 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 Pre, ba't mo sinitap? Dami na eh. Tingnan natin kung kakanta. Okay, so sa dulo narinig natin nandun yung voice ni Jouty. Sinabi niya, pre, ba't mo sinetap? Sige, tignan natin, baka kumanta. So parang ginawa ditong angle is yung kasi nagsabi rin si Rapin Lapa na paano kaya pag ako na sa'yo ang sumet up. So if you will look at that phrase, one-dimensional, isipin mo is set up sa gulo. You know, i-set up sa away, i-set up sa basag ulo. Pero no, Supremo is too smart for that. Alam mo yun? Maraming ibig sabihin ng word na setup, masyadong broad yan. Pwedeng, eto yung setup ko para sumagot ka or mag-disback ka. Eto yung setup na dinisenyo ko para cornerin ka sa mga paniniwala mo na against kami. Alam mo yun? Or eto yung sarili kong setup ng bars na hindi ko kailangang abutin yung standard na sinasabi mo. At ganito talaga ako mag-setup ng bara since day one and I'll stick to that style. Alam mo yun, maraming ibig sabihin ng salitang setup. Nagbabasa kasi ako ng mga YouTube comments, ang dami nagsabi, gulo, ganyan-ganyan. So, Premo already told his last video, walang physical na maganap, ang rap game ay rap game. Pero, nirerespeto nila yung opinion ni Looney. Pero, syempre, ibibigay din nila yung opinion nila tungkol dun sa pahayag ni Looney. So, maraming meaning na setup. Ginawa nilang angulo yung nahuli dati si Loons dahil nga doon sa issue. And yun yung nilalaban naman ni Loons na set up lang siya nung time na yun. It was not his, it was a setup. So yun yung ginawang angulo rito, kaya set up yung title. Kasi maraming ang ibig sabihin yung setup. Huwag nating pakinggan yung setup na word as a one-dimensional thing. Ayan. And si Jouty sumagot sa dulo, di ba? Pre, ba't mo sineta? Tingnan natin, baka kumanta. So double meaning yun, tingnan natin, baka kumanta. Which is, sumagot. Or mag-diss back. Ayan. Di ba? So, what can I say about the song? It brings me back to memory lane. Ayan, very refreshing. Rapin Lapa still sticks with this with this style, yung talagang aggressive na hard yung delivery and yung flow, talagang distinct na flow na alam mong siya lang talaga ang gumagawa nun at may kayang gawin yun. Nandun yung mga real talk angles, which is nung umpisa pa lang naman sinabi na niya na ang paon nila ay real talk. Ayan. So mostly rebuttals din about sa mga sinabi or sa pahayag ni
ni Loons. So, ayun. This song is dope. Ayan, Rapin Lapa, aka Supremo. Ayan, from Cruzada. So, I'll give or rank or rate this song 4 mics. Ayan, 4 mics. Nasa playlist ko na rin tong song na to. So, napakatindi. Brings you back to that Cruzada vibe. Ayan. So, ayun. So, shoutouts nga pala. Ayan, syempre sa lahat ng mga viewers. Like nyo lang tong page na to, Negatibo Official. Or subscribe lang kayo sa page na to, Negatibo Official. And hit the notification bell para updated kayo sa mga katarantaduhang nagaganap sa YouTube channel na to. So, yun nga pala. Negatibo nga pala ulit from Sinister Music, Marshall Camp Records, Tuesday Troop, Konektado, Temple Street, Tagline Hood. At ito ang Behind Bars, respeto, kapayapaan at pagmamahal para sa lahat. Peace and a motherfucking out. Boom!